Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang Amazon Forest ang kinikilala bilang pinakamalawak na gubat sa buong mundo. Tahanan ito ng mga hayop mula sa pinakamabangis na jaguar hanggang sa higanteng anaconda. Kahit maraming nakakatakot na hayop sa gubat ng Amazon, naging tahanan naman ito ng mga naggagandahan at kakaibang uri ng ibon. Pinaniniwalaang may 1,300 species ng ibon ang namumuhay sa gubat ng Amazon. Ilan sa pinakasikat na ibon rito ay ang macaw, tukan at ang harpy eagle. Ngunit sa inyong matutunghayan, may kilala ninyo ang iba't ibang uri ng ibon na ngayon nyo lang mapapanood. Mula sa ibon na sumasayaw, ibon na sumisigaw, at ibon na may korona. Ilan lang yan sa mga amazing birds na matutunghayan nyo for today's video. Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang like button kung mahilig ka sa mga videos tungkol sa animals. Maraming salamat! Umpisahan natin ang kwentuhan sa ibon na sumasayaw. Ito ang tinatawag na manakin. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang ibon. Ngunit pag nagsimula na itong sumayaw, siguradong magugulat ka sa kanilang talento. Kaaaliwan mo ang mga manakin dahil mukhang sa manakin ata ginaya ni Michael Jackson ang dance move na moonwalk. Todo hataw sa pagsayaw ang mga lalaking ibon dahil ito lamang ang kanilang tsansa upang magpakitang gilas sa mga babaeng ibon. Pinipili kasi ng mga babae ang lalaki, depende sa kung sino ang pinakamagaling sumayaw. Kaya kung meron kang nililigawan, pakitaan mo rin siya ng sayaw na moonwalk gaya ng manakin para agad kanyang sagutin. Kung may mga ibon na mahilig sumayaw, aba ay meron namang ibon na mahilig sumigaw. Tuwing umaga, naririnig mo ang sigawan ng mga ibon na ito sa buong Amazon Forest. Ito ang mga bellbird at ito ang kanilang paraan upang kuhanin ang atensyon ng kanilang nililigawan. Ang lalaking bellbird na may pinakamalakas na sigaw ay ang magugustuhan ng mga babaeng ibon. Ang sigaw ng bellbird ay may lakas ng 125 decibels, halos kasing lakas ng jackhammer. Mas malakas pa ito sa kayang isigaw ng tao. Dahil dyan, pwedeng masira ang tenga mo pag nasigawan ka ng ibon na to. Ito naman ang ibon na hindi marunong sumayaw gaya ng manakin at hindi rin ito kayang sumigaw gaya ng bellbird, ngunit meron naman itong napakagandang korona. Ito ang ubod na ganda na royal flycatcher. Mga lalaking royal flycatcher lamang ang may ganitong korona. Mahalaga sa mga lalaking ibon ang may korona dahil ito ang kanilang paraan upang manligaw sa mga babae. Kapag wala sa paligid ang kanilang nililigawan, itinutupi nila ito na parang pamaypay. Napaka-espesyal ng gubat ng Amazon dahil dito ka lamang makakakita ng ganitong uri ng ibon. Siyempre, hindi mawawala sa gubat na ito ang mga kontrabidang ibon. Ito yung mga ibon na kinatatakutan ng maliliit na hayop. Ang halimbawa nito ay ang harpy eagle, ang pinakamalaking agila sa gubat ng Amazon. Gayunpaman, merong isang agila sa Amazon ang imbis na katakutan, mas kinagigiliwan pa ito ng mga tao. Ito ang mga black and white hawk eagle. Isa ito sa pinakamagandang ibon ng Amazon dahil saan ka pa nakakita ng agila na kulay puti at itim. Madalas mo itong matatagpuan sa sanga ng puno habang abala sa paghahanap ng pagkain. Kumakain ito ng hayop gaya ng daga, butiki at pati na ang maliliit na ibon. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang mas maganda ang itsura? Black and white hawk eagle o ang Philippine eagle? Parang it's a tie. Kung ang mga agila ang hari ng umaga, ang mga kwago naman ang siga tuwing gabi. Ang Amazon Forest ay tahanan ng 25 species ng kwago. Sa lahat ng mga kwago na makikita rito, ang mga spectacled owl ang pinaka-espesyal.
Ito kasi ang pinakamalaking kwago na matatagpuan sa Amazon Forest. Kahit hindi man kasing kulay nito ang ibang ibon, siguradong kaaaliwan mo naman ang kakita nito. Nakakatuwa kasing pagmasdan ang malaking mata ng mga kwago. Dahil sa kanilang malaking mata, nagagawa nilang makahanap ng pagkain gaya ng paniki, palaka at ng insekto. Sa lahat ng mga ibon sa Amazon, ang mga parot na siguro ang pinakasikat at pinakapopular sa mga turista. Ang lugar na ito ay naging paraiso para sa iba't ibang uri ng parot. Tinatayang aabot sa 85 species ng parot ang matatagpuan sa lugar na ito. Merong maliliit gaya ng cobalt-winged parakeets. Meron namang malalaki gaya ng hyacinth macaw. Bawat uri ng parot ay may kanya-kanyang kulay at katangian. Ito ang dahilan kung bakit madalas itong hinuhuli ng mga tao upang gawing exotic pet. Masama ito para sa mga parot dahil marami sa kanila ang hinuhuli ng mga hunter upang ibenta at pagkakitaan. Marami sa mga parot na ito ang namamatay habang nasa kulungan. Ito ang dahilan kung bakit maraming uri ng parot sa Amazon ang nanganganib ng maubos. Sa ngayon, gumawa na ng mahigpit na batas sa mga bansa rito upang ipagbawal ang panguhuli ng parot. Umaasa ang kanilang gobyerno na mapipigilan ang pagkaubos ng parot kung ipagbabawal ang panguhuli rito. Aba, sino mag-aakala na mayroong buhay na dinosaur sa Amazon Forest? Sila ang espesyal na Hoatzin bird. Tinawag itong buhay na dinosaur dahil marami itong katangian na pareho sa dinosaur. Kapag sisiw pa lamang ang Hoatzin, meron itong mga daliri sa pakpak na may mahahabang kuko. Ginagamit nila ito upang makaakyat sa anumang bagay. Kakaiba ito dahil sila lamang ang natatanging ibon sa mundo na merong kamay sa pakpak. Kahit mukhang nakakatakot ang pangalan na dinosaur bird, hindi ito mabangis na hayop. Sila lamang ang namumukod tanging ibon na folivores o yung hayop na ang kinakain lang ay puro dahon. Ang mga Hoatzin kasi ang nag-iisang ibon na may bituka na nahahawig sa digestive tract ng mga kabayo at baka. O diba, ang astig ng mga dinosaur na Hoatzin bird. Kung merong ibon na mukhang dinosaur, ito naman ang ibon na mukhang alien sa ibang planeta. Ito ang capuchin bird. Mabilis mo itong maikilala dahil sa kanilang orange na balahibo at kalbo ang kanilang ulo. Tuwing umaga, nababalot ng sigawan ng capuchin bird ang buong gubat ng Amazon. Ang mga lalaking capuchin bird ang mahilig gumawa ng ingay dahil ito ang kanilang simpleng paraan upang ligawan ng mga babae. Kung sino ang may pinakamagandang boses, yun ang magugustuhan at papayagan ng babae na makipaglabing-labing. Ang gubat ng Amazon ay tahanan ng napakaraming may ingay na ibon. Dumagdag pa rito ang mga black-capped Donacobius. Tuwing umaga, sabay-sabay na nagkakantahan ang mag-asawang ibon dahil ito ang kanilang paraan upang mas pagtibayin ang kanilang relasyon. Antiphonic duetting ang tawag sa sabay na pag-awit ng mag-asawang ibon. Kaya kung gusto mo ring gumanda ang relasyon nyo ng asawa mo, gayahin nyo ang ibon na ito na sabay na kumakanta tuwing umaga. Ang isa pang ibon na gumagawa ng ingay sa Amazon ay ang umbrella bird. Tinawag itong umbrella bird dahil meron itong balahibo sa ulo na parabang isang payong. Gayunpaman, hindi ito ang kabibiliban mo sa ibon na ito. Meron kasi itong mahabang palong o wattle na nakalawlaw sa leeg. Ang wattle ng mga umbrella bird ay gawa sa balat na pwedeng palubuhin para lumaki. Isa itong direksyon para akitin ang kanilang nililigawan. Mas malaki ang balat na nakalawlaw, mas pogi ito sa mata ng babae. Siyempre, pagdating sa pagandahan ng kulay, maraming ganyan sa Amazon Forest. Ang halimbawa rito ay plush crested jay. Maganda ang mga ibon nito dahil bihira ka lang makakita ng ibon na kulay asul. Ang isa pang ibon na kaaaliwan mo ay ang cock of the rock.
Maliban sa kakaiba nitong pangalan, kapansin-pansin din ang kakaiba nitong balahibo sa ulo. Ang ulo kasi nito ay merong balahibo na hugis bilog. Mga lalaking cock of the rock lamang ang may ganitong katangian. Dahil sa ganda ng mga ibon na ito, talagang mamamangha ka sa mga kakaibang hayop na dito mo lamang matatagpuan sa Amazon Forest. Ngayong nakilala ninyo ang mga nagagandahang ibon ng Amazon Forest, alin sa kanila ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, nagustuhan ko ang mga Royal Flycatcher dahil sa maganda nitong korona sa ulo. Kung ano man ang ibon na pinaka nagustuhan mo, pahi-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ashnet Nicole Alberto. Hello rin kay Kayled Hedayetula. What's up kay Samuel D. Ramos. Shoutout sa pamilya Espinal at pamilya Sanchez. Sa pamilya ni Eman Cabradilla Lomolho. Belated happy birthday kay Michael Santos. At kay Nanay Tere na nagdiriwang ng ika-82 kaarawan. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!